Hello, Boss Van. At sa mga kamalikmata na gaya ko ay nakikinig din sa inyong channel. Ako si Jonabel at matagal na rin akong tagapakinig ng inyong horror channel. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ngayon lang ako nagdesisyon na ikwento ito sa inyo. Pero gusto ko na rin kasi mapakinggan yung kwento ko sa channel nyo. Medyo nakakakaba itong nangyari sa akin. Para lang sa akin At hanggang ngayon kapag naaalala ko ay kinikilabutan pa rin ako. Nangyari ito nung bandang hating gabi na pauwi na ako. Pagod na pagod ako sa trabaho at ang tanging naiisip ko lang ay makauwi at makapagpahinga. Wala nang ibang sasakyan na makukuha sa oras na yon. Kaya napilitan akong sumakay ng tricycle. Nung una ay normal lang ang biyahe. Tapos tahimik pa yung driver at nakaupo ako sa likod. At iniisip kung gaano ako kabilis makakaabot sa bahay. Pero ramdam ko agad ang kakaibang vibe sa paligid. Kasi parang may tensyon na hindi ko maintindihan. Alam mo yung pakiramdam ng kinakabahan ng walang dahilan? Ganun na ganun yung pakiramdam ko noon, Boss Van. Para kasing may presensya sa paligid na hindi ko nakikita. Pero ramdam ko sa katawan ko. Nakikiramdam din ako habang tinitignan ng paligid. At ramdam ko rin na parang napapakiramdaman din ng driver. Hindi niya ako tinitignan sa side mirror niya. Pero ramdam ko na sinusubaybayan niya ang bawat galaw ko. Iniisip ko na baka pagod lang siya. O abala ako dahil minsan gumagalaw din ako. Pero habang tumatagal ang biyahe, ay hindi ko na maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Habang umaandar ang tricycle, ay napansin ko na lumalalim ang dilim sa paligid. Pero parang may mga anino sa gilid na parang sumusunod sa amin. Pero sa tuwing titignan ko ay wala naman. Kaya nasa isip ko ay baka namamalikmata lang o dahil talaga sa pagod. Pero biglang huminto ang tricycle sa isang kanto na may ilaw. Natakot ako syempre kasi nasa likod pa niya ako noon. Kaya tinanong ko sa driver kung bakit kami huminto doon. At sumagot siya ng, "Dito muna tayo." Normal lang ang tono niya. Pero ramdam ko ang kakaibang pakiramdam niya na parang may nakamasid sa amin mula sa kadiliman. Nagtaka ako pero hindi na ako nagtanong pa. Saka nasa punto na ako ng buhay ko na kung ano man mangyaring masama sa akin noon ay tanggap ko na. Habang nakaupo ako sa likod niya ay napansin ko ang kakaibang amoy. Yung parabang bulok na at kaunting sunog. Parabang may bagong hinukay sa paligid o may taong nagsusunog ng kung ano man. Tumingin-tingin din ako sa paligid at narinig ko ang mahihinang kaluskos na parang may naglalakad papunta sa amin. Pero sa tuwing titignan ko yung gawin nun ay wala naman akong makita. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naalala ko ang dati kong jowa na si Dwight. Hindi ko siya nakakausap sa matagal na panahon. Pero ngayon ay parang may kaugnayan siya sa nangyayari. Noong pinatakbo ulit nung driver yung tricycle sa dilima, ay parang may pakiramdam akong may humahabol na sa amin. May narinig akong pag-ungol na parang hayop at matanda na parang sinasabi ang pangalan ko. Tapos biglang may humahalakhak pa. Nang lingunin ko ang driver ay nakangiti lang siya. Pero sa side mirror niya ay may kakaibang pula yung mga mata ng nilalang na sumusunod sa amin. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa balikat ko at biglang nanlaki ang mga mata ko. Sa gilid ng daan ay may anino na matangkad na matanda at parang may intensyong kunin ako. Hindi ko alam kung aswang ba yun o engkanto pero ramdam ko sa puso ko na hinahabol ako. Habang nag-iisip ako ay naalala ko na baka buntis ako kasi matagal na akong hindi dinadatnan, Boss Van. Noon ay hindi ko alam na buntis na pala ako at doon ko lang nalaman na buntis ako dahil parang may nilalang na alam ang bagay na yun. Ramdam ko sa katawan ko na ang presensya sa likod ko ay may intensyong saktan ako at kunin ang bata. Dito nagpakita ang totoong tulong ng driver.
Kasi sa bawat hakbang na papalapit ang aswang, ay naramdaman ko na para bang may invisible shield ang tricycle sa paligid namin. Halos hindi ko maramdaman ang malamig na hangin sa batok dahil sa posisyon ng driver. Hinawakan niyang manibela ng mahigpit. Pero para bang nakikipag-usap siya sa nilalang na humahabol kasi tahimik at may otoridad sa bawat galaw niya. Minsan ay hinila niya ang tricycle papalayo sa makipot na daan at biglang lumiko sa lugar na hindi ko alam na pwede palang madaanan kasi parang alam niya ang shortcut na ligtas sa dilim at sa nilalang. Tuwing naririnig ko ang ungol at halakak sa likod ko, ay ramdam ko ang tahimik na presensya ng driver na parang protektor ko. May mga saglit na tumigil kami sa daan para makaiwas sa dilim at sa bawat paghinto ay lumalapit ang driver sa akin. Parang pinaparamdam na hindi ako nag-iisa at tinatanong din ako kung ayos lang daw ba ako. Ramdam ko ang intensyon niya talaga sa akin na iligtas ako. Ang presensya ng itim ay nagiging mas agresibo at may pagkakataon na napadikit ako sa tricycle driver dahil sa pagod at takot. Pero ramdam kong mahigpit na kapit ng driver sa manibela. Para bang binabalot niya kami ng proteksyon at hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawa yun. Makalipas ang ilang minuto, ay naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Kasi parang lumalapit ang liwanag at unti-unti na lumiliit ang tunog ng ungol at halakhak. Dito ko na-realize na ang driver ay hindi lang basta tricycle driver. Kasi para bang alam niya ang mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao at alam niya kung paano ako ilalayo sa panganib. Sa huli, makalipas ang ilang minuto na parang nakipagkarera kami sa itim na nilalang, ay nakita ko ang liwanag ng bahay namin. Huminto ang driver doon at nang bumaba ako ay nagpasalamat ako sa kanya. At doon niya na sinabi na aswang daw ang humabol sa amin. Dahil mabango daw ang isang buntis. Hindi ko na rin siya nakita ulit noon. At hanggang ngayon sa tuwing naalala ko ang gabi na yon, ay kinikilabutan pa rin ako. Pero malaki talagang pasalamat ko sa tricycle driver na yon. Kundi dahil sa kanya ay malamang hindi ko na isilang yung malusog kong anak ngayon. Yun lang, Boss Van. At maraming salamat sa pagbabasa sa aking kwento. Sana sa ama rin ng anak ko ay magparamdam ka na. Kasi mabuti pa yung aswang, hinabol kami. Pero ikaw na tao at may responsibilidad ay hindi kami hinahabol. Ingat po sa inyong mga biyahe, lalo na sa gabi. Napaisip ako kung ikukwento ko ba ito o hindi na. Kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maintindihan yung nangyari sa akin. Pero dahil matagal na rin naman akong nakikinig sa inyo, Sir Van, ay naisip ko na baka ito na rin yung tamang panahon para i-share ang kwento ko sa inyo. Ako si Harold, at yung ikukwento ko ay nangyari sa akin mismo nung nasa biyahe na ako pa uwi. Galing ako nun sa overtime, tapos pagod pa. Yung tipong gusto mo na lang umupo at hindi na gumalaw. At dahil gabi na rin nun, ay bus na lang yung pinakamabilis kong masasakyan pa uwi. Saka hindi na ako mapili sa oras na yon kasi pagod talaga ako at nasa isip ko lang ay basta makauwi na lang agad. Pagdating ko sa terminal, ay kakaunti na lang yung tao at yung iba naghihintay na lang din ng huling biyahe. May dumating na bus nun na medyo luma na yung itsura at hindi gaanong maliwanag sa loob. Kumbaga dim light. Pero dahil wala na rin akong choice, ay sumakay na ako. Pagpasok ko sa loob ay napansin ko agad na halos walang laman yung bus. Meron naman na iilan lang na pasahero at karamihan doon ay tulog na o nakayuko lang. Kaya pagpasok ko talaga, sobrang tahimik. May nakita akong bakanting upuan sa may gitna, kaya doon ako umupo. Inilapag ko yung bag ko sa hita ko. At sumandal na ako at sinubukan kong ipikit yung mata ko kahit saglit para makapagpahinga. Sabi ko pa sa sarili ko na swerte ako kasi wala akong katabi. Pero hindi rin ako mapakali that time kasi may kakaibang pakiramdam agad sa katabi kong upuan.
Bakante rin naman siya pero habang tumatagal ay parang may presence doon kaya napapatingin ako. Binaliwala ko lang nung una kasi inisip ko na baka pagod lang ako. Kaya kung ano-ano na naman naiisip at nararamdaman ko. Pero napansin ko na unti-unting lumalamig yung kaliwang bahagi ng katawan ko. Lalo na yung braso ko na malapit sa katabing upuan. Tiningnan ko pa yung bintana pero sarado naman. Kaya walang hangin na pumapasok. Saka yung aircon hindi naman gaanong kalamig sa pwesto ko kasi nakasara yung aircon nun. Kaya doon na ako medyo kinabahan. Sinilip ko ulit yung katabing upuan pero wala pa rin akong nakikita. Pero habang nakatingin ako ay napansin ko na parang dahan-dahang lumulubog yung foam ng upuan na parang may umupo. Hindi ako agad gumalaw kaya pinagmasdan ko lang at sinusubukan kong intindihin kung ano yung nangyayari. Hindi ko pa rin matanggap kasi akala ko talaga imagination ko lang. Kaya tumingin ako sa bintana. Doon ko siya nakita. Yung sa refleksyon ng salamin ay may isang babae na nakaupo. Nakayuko at mahaba ang buhok na halos tumatakip sa mukha niya. Doon na ako napalunok dahil sa takot. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong tumayo at lumipat ng upuan. Pero parang mabigat yung katawan ko at parang may pumipigil sa akin na hindi ko maipaliwanag. Habang tumatagal pa nun ay mas lumilinaw yung itsura niya sa refleksyon. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko talaga siya. Maya-maya ay naramdaman ko na parang tumabi sa akin at sumandal pa. Dahan-dahan lang pero ramdam na ramdam ko yung bigat ng katawan niya sa gilid ko. Nanigas ako sa kinauupuan ko at hindi ako makagalaw. Tapos may narinig pa akong boses na parang nanggagaling mismo sa tabi ng tenga ko. Kaya doon na ako kinilabutan ng todo. Sinubukan kong sumulyap sa ibang pasahero pero tulog pa rin sila at walang may napapansin sa nangyayari sa akin. Parang ako lang ang nakakaramdam ng lahat. Habang tumatagal din noon, ay mas lalo akong nahihirapang huminga. Kasi parang may nakadagan sa dibdib ko. Yung simpleng paghinga noon ay hirap na hirap akong gawin dahil sa sobrang takot. May dumampi sa kamay ko na sobrang lamig na parang yelo. Doon na ako halos mapatalon at mapaihi. Pero pinigilan ko sarili ko dahil hindi ko alam kung anong mangyayari kapag gumalaw ako. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko pero dahan-dahan kong tinignan ulit yung refleksyon sa bintana at nakatayo na yung ulo niya at nakatingin na siya sa akin. Yung mukha niya maputla at yung mata niya parang walang buhay. Pakiramdam ko kung tatagal pa ako sa upuan na yun ay may mangyayari sa akin na hindi ko na makakayanan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong ganon hanggang sa biglang bumagal yung bus. At mabuti na lang ay narinig kong nagsabi na mag-stop over muna. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na umalis sa pwesto ko. Kasi pagsitayuan pa lang ng ibang pasahero ay sumabay na ako. Saka halos madapa pa sa pagmamadali kong bumaba. Pagbaba ko ng bus ay doon lang ako nakahinga na maayos. Parang nun lang ulit ako nakalanghap ng hangin ng buo. Napahawak ako sa tuhod ko habang humihinga ng malalim. Kasi takot na takot talaga ako noon. Doon ko na-realize kung gaano ako nahirapang huminga habang nasa loob ako ng bus. Pagtingin ko sa loob ng bus ay wala na siya. Wala nang presensya doon sa pwesto ko na parabang nawala siya kasabay ng pagbaba ko. Hindi pa rin ako agad bumalik sa loob, Sorban. Nagtagal muna ako sa labas at bumili ng tubig kahit hindi naman ako nauuhaw. Basta ang gusto ko lang ay manatili sa maliwanag at may kasamang ibang tao. Pero nung tinawag na ulit ang mga pasahero, ay wala na akong choice kundi sumakay ulit. Pag-akyat ko ay hindi na ako umupo sa dati kong pwesto. Lumipat ako sa unahan na malapit sa ibang tao. At simula nung umandar ulit yung bus, ay hindi na siya bumalik. Pero hindi na rin ako nakatulog. Buong biyaheng gising lang ako at paminsan-minsan sumisilip sa refleksyon ng bintana. Simula nung gabing yun ay hindi na ako basta-basta umuupo sa mga bakanting upuan. At nakikitabi na ako sa ibang tao. Lalo na kapag gabi at kaunti lang ang pasahero.
Hanggang dito na lang muna ang kwento ko. At sana ay maging paalala ito sa mga nagko-commute sa gabi na mag-iingat kayo palagi. Hindi ko rin agad napagdesisyonan na ikwento ito sa inyo. Kasi nangyari ito sa pinsan ko mismo. Tawagin nyo na lang siyang Bulas para sa kabulastugan niya. At ako naman ay tawagin nyo na lang Marco. Yung experience niya na to ay hindi pa ganun katagal na nangyari. Yung pinsan ko na si Bulas ay kilala siya sa amin na medyo pasaway, lalo na kapag nakainom. Hindi naman siya masamang tao pero kapag nalasing ay nagiging maingay siya, mayabang. At minsan hindi na rin niya napapansin kung saan siya napapadpad o kung sino yung mga nadidistorbo niya. May inuman sila nun kasama yung mga kaibigan niya. Ayon sa kanya ay simpleng kwentuhan lang daw yun na nauwi sa tuloy-tuloy na inom. Hindi niya na namalayan kung gaano karami yung nainom niya. Basta ang alam daw niya ay bandang hating gabi na nung nagdesisyon siyang umuwi dahil pakiramdam niya umiikot na yung paligid at gusto na lang niyang makauwi at matulog. Wala na halos masakyan sa oras na yon, kaya napilitan siyang maghanap ng habal-habal. May nakita naman siyang isang motor na nakahinto sa gilid ng kalsada. Hindi niya kilala yung driver at hindi rin niya natanong kung saan galing. Pero dahil gusto niya nang makauwi ay sumakay na daw siya agad nang hindi na nag-iisip pa. Tahimik lang daw yung driver. Hindi pala imik kahit kinukulit-kulit niya. Saka diretso lang ang tingin sa daan. Pero yung pinsan ko dahil sa kalasingan ay maingay. Kung ano-anong pinagsasasabi. At minsan pa raw ay tumatawa mag-isa. Minsan kumakanta kahit wala sa tono. At may mga pagkakataon pa na parang may kinakausap siya kahit wala namang ibang tao sa paligid. Habang tumatakbo sila ay napadaan sila sa isang bahagi ng kalsada na medyo masukal daw. Yung tipong maraming puno sa gilid at halos wala ng ilaw. Kilala namin yung lugar na yon. At kahit kami na sanay doon ay iniiwasan namin lalo na kapag gabi. Dahil sobrang dilim at tahimik. Pero dahil sa kalasingan niya ay hindi yun napansin ni Bulas. Sa halip ay lalo pa siyang naging maingay. May mga salitang lumalabas sa bibig niya na hindi na rin niya maalala kinabukasan. At may mga pagkakataon pa raw na parang may tinatawag siyang pangalan kahit wala naman siyang kasama. Doon na nagsimulang magbago ang pakiramdam niya. Kasi napansin niya na parang bumagal yung takbo ng motor. Hindi dahil sa lubak, kundi parang may humihila pabalik sa kanila. Ilang minuto na raw silang umaandar. Pero parang pareho lang yung nakikita niya. Parehong kurbada at parehong poste. Kaya doon na siya medyo natauhan kahit papano. Tinapik niya yung driver at tinanong kung nasa tamang daan pa ba sila. Pero hindi sumagot yung driver. Tahimik lang ito at diretso ang tingin na parang may iniintindi na hindi niya masabi. Habang tumatagal ay napansin ng pinsan ko na unti-unting nawawala yung tama ng alak niya. Hindi dahil nahihimasmasan siya, kundi dahil napapalitan ito ng kaba. Kasi akala niya napikon niya na yung driver at may binabalak na sa kanya na masama. Pero may naramdaman siya sa balikat niya na parang may humawak. Hindi mahigpit pero sapat para mapalingon siya. Pero paglingon niya ay wala siyang nakita. Pero ramdam niya na may kung anong nakadikit sa likod niya. Doon na siya tuluyang natahimik at yung pagiging maingay daw niya kanina ay napalitan ng kaba. Hindi na siya nagsasalita ulit o gumagalaw man lang. Narinig niya rin daw yung driver na parang may binubulong. Mahina lang pero tuloy-tuloy at malinaw kung anong sinasabi. Pero paulit-ulit daw na parang may tinataboy. Habang umaandar yung motor, ay mas lalong bumibigat yung pakiramdam niya. Kasi parang hindi na dalawa yung sakay ng motor at parang may isa pang nakasingit sa pagitan nila kahit hindi niya makita. Hindi na niya kinaya kaya napapikit na lang siya.
Doon niya naramdaman na parang may nakadikit na mukha sa likod ng tenga niya. Yung hininga ay mainit. Pero yung katawan ay malamig na parang sabay na init at lamig yung nararamdaman niya. Hanggang sa biglang bumilis yung takbo ng motor. Yung hangin din daw nun ay biglang nag-iba. At ilang sandali lang ay may nakita na siyang ilaw. May mga bahay na ulit at may mga poste na may ilaw. Doon na siya tuluyang nakahinga ng maayos. Kasi parang kanina pa siya pigil na pigil sa paghinga. Huminto yung motor sa tapat ng bahay nila. Pagbaba niya ay halos hindi siya makalakad. Ng maayos. Hindi lang dahil sa kalasingan, kundi dahil sa takot na hindi niya maipaliwanag. Tinignan niya yung driver para magpasalamat. Pero ang sabi niya sa amin ay kakaiba raw yung tingin ng driver sa kanya. Hindi galit at hindi rin normal, kundi parang may alam sa nangyari at alam kung ano yung sumabay sa kanila sa daan. Pagpasok niya sa bahay, nakala namin lasing lang siya kaya pinatulog na lang namin. Pero kinabukasan, doon na nagsimula yung hindi normal. Nilagnat siya at hindi simpleng lagnat lang. Nanginginig siya kahit mainit ang panahon at pawis na pawis pero sinasabi niyang giniginaw siya. May mga pagkakataon na nagsasalita siya mag-isa at may mga binabanggit na salita na hindi namin maintindihan at may mga pangalan na hindi rin namin kilala. Minsan naman ay bigla na lang siyang tititig sa isang sulok ng kwarto na parang may kausap. May isang gabi pa nun na bigla siyang napasigaw na parang may nakikita siyang hindi namin makita. Doon na kami natakot kaya hindi na namin pinatagal. Dinala na namin siya sa albularyo at pagdating pa lang namin doon ay sinabi agad na may sumama raw sa kanya. Ayon sa albularyo ay napagtripan daw siya ng isang engkanto dahil sa pagiging maingay niya sa lugar na hindi dapat ginugulo. Sinundan daw siya pauwi at doon na namin naintindihan kung bakit parang may kasama siya sa motor kahit dalawa lang sila at kung bakit parang hindi sila makaalis sa iisang lugar at kung bakit bigla siyang nagkasakit. Sinimulan siyang gamutin. May mga dasal at may mga ipinahid na langis. Saka may mga ipinagawa sa amin. May mga gabi na kailangan siyang bantayan dahil bigla na lang siyang nagigising at parang may kinakausap pa rin. Ilang araw din bago tuluyang bumuti yung kalagayan niya. Unti-unti nawala yung lagnat at nawala yung kakaibang kilos at talagang bumalik na siya sa normal. Pero simula din noon ay nagbago siya. Hindi na siya maingay kapag gabi at hindi na rin siya basta-basta dumadaan sa madidilim na lugar. Lalo na kapag galing sa inuman. Kasi ayon sa kanya ay traumatized na siya at hindi lahat ng nadadaanan mo sa gabi ay simpleng daan lang. Saka may mga lugar na dapat irespeto talaga at huwag bulabogin. Magsilbi sana itong paalala sa inyo na huwag mambulabog lalo na kapag gabi at lalo na kapag nakainom. Yun lang po, Sir Van. Salamat. Hindi ko akalain na darating ang araw na maibabahagi ko rin ang karanasang ito sa channel nyo, Sir Van. Hindi rin ako yung tipo ng tao na agad naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Pero nangyari ito sa malapit kong kaibigan at hanggang ngayon ramdam pa rin niya yung bigat ng pangyayari. Ako si Jomar at ang ikukwento ko ay tungkol sa kaibigan kong si Matt na halos araw-araw kong kasama dati sa trabaho at sa biyahe pa uwi. Si Matt ay working student na sanay sa puyat at sa pagod. Kaya kahit gabi na ay kaya niyang mag-commute para makatipid. Hindi siya natatakot sa mga kwento-kwento. Kaya kahit madaling araw na ang uwi niya ay hindi siya takot. Bandang 12:00 ng madaling araw ay pauwi na daw siya galing trabaho. Wala nang dumadaang jeep sa ruta niya kaya napilitan siyang maghanap ng ibang masasakyan. May nakita siyang UV Express na nakahinto sa gilid ng kalsada. Kaya sumakay na siya agad. At konti na lang din daw ang mga pasahero nun. Mga 4 o 5 daw ata sila.
Tahimik daw ang biyahe nila kasi sobrang tahimik din ng driver at mga pasahero. Si Matt naman ay dahil sa pagod ay nakaupo lang sa passenger seat at pinapakiramdaman yung malamig na hangin sa paligid ng kanyang katawan habang umaandar ang sasakyan. Nang tumagal na raw, ay napansin niya na masyadong madilim yung dinadaanan nila. Kasi kahit na may mga poste ay kulang pa rin yung ilaw. May mga bahagi ng kalsada na halos ang dilim. Pero naisip naman niyang normal lang na ganun yung ibang kalsada. Kaya hindi siya agad kinabahan. Pero sa side mirror ng UV Express ay may napansin siya. May anino pero sa una ay iniisip niya ulit na normal lang. Kasi anino ng UV Express at ng driver. Pero nung tumatagal ay napansin niya na parang hindi tugma yung galaw ng anino. Kasi kahit steady lang yung takbo ay yung anino parang gumagalaw ng iba. Hindi niya pinansin agad. Pero ilang segundo lang ay napansin niya ulit. 3 ang anino. Kasi yung isa ay yung driver. Yung isa ay siya. At yung isa ay hindi niya alam kung saan galing. Kinabahan siya pero pinilit niyang maging kalmado. Pero ramdam daw niya talaga ang mabilis na tibok ng puso niya. Kasi alam niya sa sarili niya na parang may mali. Pero hindi niya maipaliwanag kung ano. Sinubukan niyang huwag tumingin ulit sa side mirror. Pero parang may humihila sa kanya na sumilip ulit daw. Nung sumilip siya ay mas malinaw ang nakita niya. Kasi yung pangatlong anino daw ay kahugis niya. Parehong pareho. Pero iba ang galaw kasi parang may sariling kilos at hindi sumusunod sa kanya. Doon siya tuluyang natakot. Kasi patagal ng patagal ay napansin niya na parang hindi lang sa salamin o sa anino ang presensya. Parang may nakaupo sa tabi niya sa UV Express at dikit na dikit sa kanya. Ang kaso lang daw ay hindi niya makita. Pero ramdam na ramdam niya. Noong tumingin daw ulit siya sa side mirror, ay doon niya nakita na nakangiti na sa kanya yung anino na walang mukha kanina. At hindi normal na ngiti daw yun. Kaya doon na siya halos mapasigaw. Pero parang may pumipigil sa kanya at parang bumibigat din daw ang dibdib niya. Unti-unti daw siyang pumikit noon at nagdasal. Saka ramdam niya rin daw ang pagbilis ng takbo ng UV Express. Pagkatapos niya raw magdasal ay tumingin siya sa side mirror ulit. At dalawa na lang ang nakita niya. Yung reflection niya at yung driver. Doon na siya nakahinga at huminto na rin daw yung UV Express sa pagbababaan niya. Pagbaba niya ay takot pa rin siya. Pero nung sinara niya yung pintuan at magpapasalamat sana sa driver, ay nakatingin sa kanya yung manong ng matagal at sinabihan siya na mag-iingat daw at sunugin yung damit na suot niya nung araw na yon. Tinanong niya raw yung driver kung bakit. Pero ang sagot daw sa kanya ay, nakita mo yung kakambal mo. Masamang pangitain yun. Pagpasok niya sa bahay ay hinubad niya raw agad yung damit niya. At kahit madaling araw daw noon ay nagsunog siya ng damit. Pinilit din daw niyang kalimutan yung nangyari. Inisip niya na baka epekto lang yun ng pagod at puyat. Pero kinabukasan din may nangyari na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang nasa banyo ay tumingin siya sa salamin at doon niya napansin na yung refleksyon niya ay hindi agad gumalaw. Sandali lang pero malinaw at parang may delay daw ng 10 seconds. Hindi na raw siya mapakali kahit mag-isa ay pakiramdam niya may kasama siya. Minsan din daw ay may nararamdaman siyang presensya sa likod niya kahit walang tao. May mga gabi na nagigising siya at pakiramdam niya may nakatingin sa kanya sa dilim. At ang pinaka nakakatakot daw ay may mga sandali na pakiramdam niya ay hindi na siya yung kumikilos, kundi may gumagaya lang sa kanya. Hindi niya na yun kinaya, kaya nagpasama siya sa akin sa albularyo. Pagdating namin doon ay sinabi agad na may gumagaya nga sa kanya. Hindi raw simpleng multo, kasi isa raw itong nilalang na kayang kumuha ng anyo ng tao. Muntik na raw siyang mapalitan kung nagtagal pa siya sa presensya nito. At mabuti na lang din daw ay naagapan niya sa pamamagitan ng pagsusunog ng damit na suot nung araw na yon. Ilang araw din kaming pabalik-balik sa albularyo, Sir Van. Para lang makasigurado na magamot siya
May ginawang ritual sa kanya at unti-unti rin daw nawala yung pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Bumalik na siya sa normal pero hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya komportable na tumingin sa refleksyon niya at lalo na kapag mag-isa siya. Pero ayos lang naman daw sa kanya yon. Siya rin nagsabi na baka pasok daw ang karanasan niya sa channel niyo kasi nakikinig din siya sa horror narration yung Malikmata. Kaya sana mabasa niyo ito sa channel niyo, Sir Van. Alam niyo ba na may mga gabing kahit normal lang ang biyahe mo, ay may mga nangyayari na hindi mo maipaliwanag? Hindi ko rin inaasahan na may makakakita ng ganito. Pero nangyari ito sa akin. At hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin yung takot at kilabot na naranasan ko noon. Good morning nga pala, Sir Malikmata. Ako si Rika. Ito yung kwento ng experience ko nung isang gabing pauwi ako mula sa trabaho na nagsimula lang sa simpleng commute pero nauwi sa kakaibang karanasan. Gabi na nang matapos ang shift ko sa office. Normal at okay lang naman sa akin yung oras ng 11:00 hanggang madaling araw. Pero may kakaibang pakiramdam ako nung gabing yun. Kasi parang may nakatingin sa akin kahit wala namang tao. Pinilit kong isipin na baka stress lang at puyat ang dahilan. Pero ramdam ko na may kakaibang enerhiya sa paligid. Sumakay ako ng tricycle sa terminal malapit lang sa office namin. Kasi malapit lang naman ang office at bahay namin, kaya carry lang na mag-tricycle. Pinilit kong huwag pansinin yung kaba ko at nakinig na lang ako sa pinapatugtog ko noon na kanta. Pero habang umaandar kami, ay napansin ko yung tunog ng paligid na parang masyadong malinaw. At habang tumatagal ay napansin ko yung liwanag sa gilid ng daan. Maliwanag pero hindi tulad ng ilaw ng poste. Kasi parang may sariling kulay at ang tingkad-tingkad na hindi mo alam kung saan galing. Napatingin ako ng matagal at doon nagsimula yung kakaibang pangyayari. Yung driver ay napansin ko na tumingin din pero hindi nagsalita at parang alam niya na hindi simpleng liwanag yon. May iba pa siyang tinitignan sa gilid ng daan pero tahimik lang siya. May kakaibang presensya rin akong nararamdaman ng oras na yon. Pero hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Pero ramdam mo agad na may presensya. Sa madilim na bahagi ng kalsada ay napalapit ang liwanag. Hindi lang talaga basta ilaw yon kasi parang hugis tao. Pero hindi ganap na tao. Parang lang human statue ganon. Doon ko naramdaman na unti-unti akong nanghihina at hindi ko ramdam ang katawan ko sa simula kasi parang may humihila sa akin pero hindi ako nasasaktan kundi parang dadalhin ako sa lugar na hindi ko alam. Pinilit kong huwag tumingin sa liwanag pero nakaramdam ako ng matinding kaba na kahit anong gawin ko ay parang nahihila ako. Tapos biglang bumagal yung takbo ng tricycle. Hindi ko rin alam kay kuya pero tahimik lang siya at ramdam ko rin na hindi niya maalis sa isip yung liwanag. Minsan pa ay may konting paggalaw ng kamay niya at ramdam ko na parang inaayos niya yung direksyon ng biyahe para hindi kami maligaw. Ilang minuto na rin kaming tumatakbo pero parang paulit-ulit lang yung nakikita ko at para bang ang tagal kong makarating sa bahay namin. Hanggang sa naramdaman ko yung hininga sa batok ko na malamig at mahinang bumubulong. Pinikit ko ang mata ko at nagdasal. At napansin siguro yun ni kuya, kaya sinabihan niya ako na lakasan ko raw sabihin yung pagdadasal ko. Hindi ko alam kung gaano katagal din akong nagdasal nun. Pero maya-maya nung naramdaman kong humina ang presensya at nang bumukas ang mata ko, ay nasa maliwanag na kalsada na kami at malapit na rin ako sa bahay namin nun. Huminto yung tricycle at pagbaba ko ay nanginginig pa rin ako. Kasi ramdam ko pa rin yung kakaibang enerhiya sa paligid. Huminga ako ng malalim at nagpasalamat sa driver na tumulong na makarating ako sa bahay ng ligtas. Pinapasok ko rin muna si kuya sa bahay at bilang pasasalamat ay binigyan ko rin siya ng makakain. At doon niya kinuwento sa akin na muntikan na raw akong kunin ng engkanto kasi engkanto daw yung nakita naming liwanag.
Naakit daw ata sa akin dahil maputi ako. Kaya sinabi ko rin yung naramdaman ko. Sabi rin sa akin ni kuya na yun daw ang paraan ng mga engkanto para maipunta yung tipo nila sa lugar nila. Buti raw ay may alam siya sa mga ganong bagay at nararamdaman din niya. Kaya sinabihan niya raw agad ako na magdasal habang siya ay nagsasaboy ng asin sa paligid. Ilang araw din akong maaga umuwi kasi iniiwasan ko na mangyari ulit yon. Kaya naman unti-unti rin nawala yung kaba at takot sa katawan ko. At palagi na rin akong may dalang asin sa bag ko. Kasi sabi ni kuya ay mabisa raw yun na pangontra sa mga engkanto. Maraming salamat, Sir Van. Sana ma-narrate nyo ito sa channel nyo nang mapakinggan ko rin naman po ang sarili kong experience.